Pacquiao, isa din po sa nangyari ito kung bakit, kumbaga, naging inspirasyon po sa akin ito para itong mensahe na dapat ibahagi din sa atin. Bakit? Kung nakikita po natin yan sa chapter 16 ng Book of John, 16 sa verse 4, sabi niya, I have told you this so that when the time comes, you will remember that I warned you. I did not tell you this at first because I was with you. Ibig sabihin, ng panahon nito, nagsimulan po ang Book of John ng anumang Panginoon, yung persecution, yung paghihirap, yung paglaban ng mundo, ay hindi pa nagaganap. Pero oras na umalis ang ating Diyos, ayan na, sunod-sunod na. At naranasan naman natin. Doon, naranasan din ng kapatiran po natin, at sasabihin ko po sa inyo, ewan ko kung pro kayo, pro-money kayo, o anti-money kayo. O doon kayo kay Vice Ganda, or at saka Abunda, no? Hindi ko alam po kung kanino po pinaglalaban nyo, pero pinaglalaban ko po yung salita na ginamit ni Manny Pacquiao kung saan nag-stand siya sa salita ng Panginoon. Maaaring may pagkakamali po, maaaring po na may pagkakamali po si Manny, yung reaction niya po regarding doon, yung opinion niya. Pero yung pagdating sa homosexual, talagang yun po yun mismo yung sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan, sabi ko kailangan paglaban natin si Manny. O sa akin lang, kung ayaw nyo, diwag. No, ang punto kasi nito, pinaglalaban po natin, hindi lang si Manny Pacquiao, kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Mag-stand firm po tayo sa salita ng Panginoon. Ngayon, sana po sa atin ito, ay maunawaan po natin na bilang isang Kristiyano, kailangan maging handa po tayo. Tulad po sinabi ng ating Panginoon si Kristo, sabi niya, ngayon pa lang, ay paano ba yung binibigyan ko na kayo ng warning noon ng babala na sa pag-alis ko, ganito ang mangyayari. No? Pero dahil sa history po ng New Testament o sa history po ng Biblia, na pagkatapos po umakit ang ating Panginoon, sunod-sunod na po yung persecution. No, andyan po si Stephen, yung unang martir. Ano ginawa sa kanya? Pinagbabato siya dahil sa Panginoon Jesucristo. Yung old churches, yung panahon po ni Emperor Nero, tulad po na nasabi ko sa inyo, pinagsusunod sila, ginawa silang kandila. No? Lahat sila naka-stick, nakatayo sa isang stick, nakatali doon, at ginawa silang ilaw, kandila, binuksan ng at silang pinagsusunod. Kung hindi kaya sa isang Coliseo, doon na pinaglalaruan ng leon o ng mga mababangis na hayop, ganyan po ginagawa sa mga Kristiyano. At maging hanggang ngayon, may mga iba na nakakaranas ng paghihirap. Kaya nga, dito pa lang, pinapakita pa lang na binibigyan tayo ng babala. Kaya inisip ko, ano kaya ang paghihirap natin dito? No? Sa atin po, open po yung Biblia. Kaya mas sinabi kanina ng tagapag-awit natin, andin po tayo at may libre o free tayo na magsamba sa Panginoon. Alam niyo po ba, sa iba ay bawal yan. Na pag sinabi mo na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pahirapan hanggang sa sabihin mo na ikaw ay hindi Kristiyano, na ikatwa mo ang ating Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin ko natin? Meron pong babalang na binigay po ang ating Panginoon. At makikita po natin yan sa ating pong binasa. No, sa 1 John, sa Book of John, John chapter 15, verse 18 to 25. Ayon po ito sa ating binasa. No, kung babasahin po natin, yung nangano ng verse na yan ay patungkol po sa pag-ibig. No, andyan po yung vines and branches. Andyan na sinasabi dyan, ano sinusunod na kailangan magmahalan tayo sa chapter 13, sabi niya, verse 34, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. No, sa chapter 15, no, verse 9, as Father has loved me, so I have loved you. Patungkol sa pag-ibig. Ngayon, ito ngayon ay tumutukoy patungkol sa puot o galit. Ngayon po, pinamagitan ko po ang ating titulo sa ating pumidasa, Master's Hater. Master's Hater. Bakit po sinabi ito? No? Madalas po sa Facebook, makikita po natin yan.
No, minsan kasi nagbabasa ako pag sakto nababasa ko, lalo pagdating sa sports, Alaska, Ginebra. No, hindi naman po ako maka-Ginebra, pero natutuwa ako na matalo ang Alaska. Kasi lahat ng kaibigan ko Alaska eh. Talagang mga pro-Alaska talaga sila. No, pag natalo ang Alaska, hindi mo kakain yan. Tapos syempre, naman ako, magme-message naman ako. Kamusta? Sino panalo? Dahil sama na. Pero may mga iba, mababasa mo doon, talagang kung galit sila sa Ginebra, talagang makikita mo mga pinagsasabi nila, kangkong. No, tapos ngayon, babalik kayo yung mga iba. Yung mga galit na makikita mo yung mga pananalita nila na may pinapakita o pinapahiwatig na galit sila sa isang bagay. At gayon din, makikita po natin sa ating pong binasa, meron po silang galit sa ating master. No, master's haters. Kung may Facebook lang ang ating Panginoon, siguro ang dami na nagsasabi yan. Ano ba tawag ng iba? Basher, no? Kasi may iba, likers, mga iba, haters. Lahat na lang, hate, no? Madali lang po magpindot ng like. Pero paano kung tayo po ay nasa yung side na ayaw sa atin ng mga tao? Ano yung magiging reaction natin? Ngayon po, meron po tayong dalawang puntos na pag-aaralan po dito. Ang unang puntos, sabi, the word, okay, yung title, ulitin ko po ulit yung title, no? Master's Haters. Ang unang puntos, the world hates our master. Ang mundo ay galit sa ating master. Makikita po natin yan sa verse 19 o sa verse 18 pa lamang ng paniwala. Kasi lahat yan lahat yan, 18 to 25, lahat yan, natin, nagsasabi yung puntos na the world hates our master. Sasabi niya, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. No, makikita po natin yan, kung mapasahin po natin yan, kung susunod natin yung Biblia, sasabi talaga na ang mundo ay galit sa ating master.